Pala matanda na. Nagbabalik po ang The Big B. Kasama pa rin si Attorney DJ Jimenez at syempre ang ating bisita pang isa. Walang iba kundi si Mima Alicia ang nagpabagsak kay Maharlika. Kasama si Takeru Miyamoto, ang isa pang promotor para... Ay, nakalive tayo! Mali mo, may chismis nga ako eh. Okay. Bago natin na puntahan, Attorney, yung katanungan ko nga na pag-surrender ng limpak-limpak na salapi ni Henry Alcantara na nilagay pa sa ganito kalaking mesa sa mesa maleta natin. Eto nako. Oo, may nag-text. Oo. Sino? Dali sasagutin ko lang ha. Sino? Syempre naka-live tayo. Yung ninang ko hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng di sagutin. Naka-live ako ninang sa Radyo Pilipinas. Oo, isi-send ko na lang sa iyo para batiin kita ng shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa Gakutan family. Oo, at tumatawag ngayon sila. Eto na, Attorney. Bagong-bagong chismis. Hindi chismis narinig ko talaga Bagong chika, mga kababayan ko, sa mga manonood natin, sisingit lang natin bago natin ituloy itong ating huntahan together with Mima Alicia and Takeru Miyamoto with attorney at saka Attorney DJ Jimenez. Bilis! Si Auntie Claire! Kayo ba'y susuportan nyo kung sakasakali? Siyempre naman, bakit hindi? Unang-una magaling na abogado. Wala pa sinasabi. Teka! Excited ka naman Alam nyo, sa mga nanonood, hindi po nakakaalam, kaibigan din ni Attorney DJ yon. Si Attorney Claire. May mga kaso kaming nagkakabanggaan noon. Normal lang naman yun. Kilala naman ako ni Claire. Diba? Pag nakikita ko niyan, nagpapa-picture pa siya Actually, nakasama ko siya nung araw. First year ata ako nung sa law. Fourth year siya. Nag-MC kami sa UST. Parang matatanda siya sa'yo. Mr. and Miss sa mga Mr. and Miss Civil Law. Alam mo ba na may merong parang sinasabi nga ng iba pagka ako'y nakalive bitter daw yung ibang mga abogado sa kanya. Dahil nga nakasama sa mga ilang laban sa social media. Ngayon parang nagiging kaaway nila. Hindi naman tayo ganun, magkahiwa-hiwalay man tayo. Tulad niya, kahit man mapunta kayo sa AAA, okay lang naman sa atin, Di ba? Walang kaso. Walang personalan, pero trabaho ito lang. nga, attorney, baka mamaya mayaya ka ng isang debate ng mga kritiko ni Attorney Claire Castro. Ikaw ba papalagan mo yung mga ganyan, yung mga panawagang debate? Ganon. Hindi naman siguro, naimbitahan tayo dati sa Billionaire News Channel, isang platform na hindi ko nga alam, debate pala Surprise! Pagdating ko doon, sinabi lang kasi sa akin yung topic at yun, nabanggit, sir, alam nyo na yung platform ng ating debate. Sabi ko, anong debate? Sinong nakadebate nyo nun? Si Dean Amado Valdez, Dean ng UE. Tungkol sa family law issue naman. Okay lang naman yun. Basta respectful, ang huntahan at constructive. Wala naman problema kasi kaming mga abogado po, we are just advocates of the law. Pero hindi ito personal. Bakit uso sa mainstream media yan, na mag-i-invite tas debate pala hindi alam ng pero ng ito, gist, no? Ay, hindi naman. Siguro ako lang yung nag-assume. Hindi kasi meron, na kasi nangyari din po kay Attorney Claire yun na hindi niya alam na makakaharap niya pala si Malu Tequia. Hindi ko alam na yung platform nila kasi bago lang din yung BNC naman noon. Ang mga imbitasyon sa akin noon ni Karen Jimeno nung sa Legal Help Desk about the law lang. Meron pala mga posisyon na pero okay lang yun, of course. Pero hindi naman tingin ko, attorney, kasi ikaw mahinahon ka magsalita, Kasi may napapanood ako yung mga mahilig maghamon ng mga abogado. Nakikipagsigawan di ba? Kilala ko yun, sa letrang L. Oo. Itago na lang banggitin. Itago na lang natin sa pangalang L. Oo. Ano yung L? Libayan. Pero attorney, eto na nga. Bagong kapapasok lang na balita, isa-isang interview ay nabanggit nga si Attorney Claire mukhang tatakbo
bilang senador. Aba. Ah, Bago yan, ah. pwede kasi abogado Oo naman naman, oo di ba? Hindi, tsaka tingnan din natin yung track record ni Atty. Claire bilang abogado. Kung ano ba yung mga naging Siya naging naman advocacy ay, niya. ang maganda naman kay Claire, hindi naman siya empleyado. Hindi naman sa minamaliit natin yung mga iba na empleyado lang na lawyer o vlogger lang na lawyer. Kung hindi si Attorney Claire ay nagpa-practice eh. So ako napakataas ng respeto ko sa mga abogado na talagang nagli-litigate, pumapasok sa korte. At lalo na yung at the same time, nasa academe. Tapos nagpa-practice. Nagpa-practice, yun ang mahalaga. Kadalasan, purely academe ka lang eh. Yung iba naman, purely practice lang. Bibihira yung mga nagpa-practice, no? Hardcore litigators. And then, meron ding side ng pagiging academician. Yung iba pa nga dyan, doktor pa ng civil law. Pero attorney kung baka baka hindi mo lang yun, alam ako o pala na hindi yun. mo pa hindi pa nachichismis sa'yo, nagkaroon ng panawagan ng debate kay Attorney Claire Castro labang kay Sara Duterte. So si Sara Duterte, kilala naman natin na walang practice yan. Sabi mo nga, academe. Etong si UC Claire, may practice, may academe, tingin mo. Depende sa pagbabatihan, didebatihan, ano? Kasi syempre, kung public service ang pag-uusapan, linya ng Vice President yan. So, mahirap din. So, depende kung anong ano. Hindi natin pwede pangunahan. Kung Pero sino hindi mas nga, magaling. hindi tinakbuhan yung debate. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Ayaw ni Sara Duterte. Oo. Sabi nga namin. Maaring ayaw niyang patulan, siguro. Or baka pwedeng alam niya na kung ang pag-uusapan ay law practice at mas malawak na usapin, hindi niya linya. So, we can May only partida survive. na nga, attorney. Alam mo kung ano partida? Si Sara na nga mamimili ng pag-uusapan at pagdidebatihan Yun yung partida. Para lamang na siya. Kaya lang wala. Ayaw talaga Anyways, hindi na mahalaga yun kasi umayaw siguro, na. sa susunod na eleksyon, kung magkakatapatan, sabi mo nga, tatakbo senador. Sa bagay. Pagkakataon nila yun para magkaroon ng debatihan. Ngayon, eto na. Kung tatakbo senador si Auntie Claire, Anti-Claire. gagamitin na natin kasi tumatak na sa tao yan Anti-Claire sa Senado. Auntie Claire sa Senado. Di ba? Bomba. Sa 2028, abangan nyo. Noko! Kung ako yung tatanungin dyan, Boss Mike, bakit naman hindi, di ba? Oo, may karapatan. Magiging Tsaka vlogger si pagka Mimo. Senado, Hindi kasi, attorney kasi, may mga, okay, sige. Senate, madami naman kasi kayong pagpipilian Kaya malaki din yung chance Tsansa. mo kung meron kang solid following. Mas maganda na lang yung merong alam sa batas kaysa naman yung Siyempre naman. artista, puro lang Kaysa naman yung tanggol ng tangkol sa China. Oo. Di ba? Oo. Di ba? Hindi naiintindihan ng Hindi naintindihan nyo. Atakdog lang. Hindi, diba? pero meron din kasi yung abogado na Na? Sinabi niya na walang West Philippine Sea Ayun na nga yung sinasabi ko, tinutukoy ko Abogado na yan Oo, dahil gustong-gusto namin topic yan kapag China at saka West Ayoko na yan. Philippine Pero Sea. binawi naman ata. Binawi Binawi naman niya, niya binawi. nung matinding pagkakamali niya na parang invento lang daw hindi mo may aalis. Maski ibang bansa, may kanya-kanya rin tawag. So, at dapat yan nire-respeto rin. At saka kasi maraming nagalit na tao nung sinabi niya na Kasi narrative natin kasi yun Invento West lang Philippine. natin ang invento West lang daw Philippine yung West Philippine Sea. At Naku saka po. ayun na nga. Galit din sa akin yun. Galit na galit sa akin yun. Medyo napipikon kasi yon minsan. Dapat pag ikay public official, medyo hindi ka dapat nga balad siguro. Paano yun, attorney? Napikon siya nung tinanong ko lang. Oo. Paliwanag ko pa ba? Sige! Ganito yun, attorney. May content ako na yung picture niya, 'di ba, tumatakbo siya bilang senador. At itong picture ni Kibuloy, tumatakbo din bilang senador. Magkadikit. Sabi ko, syempre nai-issue si Pastor Kibuloy nun, 'di ba? Madami siyang isyong kinakaharap na kulto daw yung KOJC, ganyan-ganyan. Pero wala akong sinasabing kulto ngayon, syempre, 'di ba? Ano din siya, religious din si Senator Rodante Marcoleta. Tinanong ko lang, bakit hinayaan mo na magkatabi? Mayroon bang nangyayari na hindi namin nalalaman? Pinagalitan ako.
Nagalit sa akin. Nag-viral kasi. Sa Congress yan, sa Congress. Nag-viral kasi yung video Nag-viral yun, kasi, attorney. Kaya kung hindi naman nagba-viral, kahit anong banat mo, hindi naman pinapatulang kasi. Fake news daw ako. Hindi siya nakatulog no kasi Sumikat ka nun, di ba? Oo. papatawag siya nun pero ano hindi siya nakatulog. Hindi ka na aking patawag. Papatawag daw ako. Hindi, okay lang yun. Kasi pag pinatawag ka naman, malaya ka rin naman magpaliwanag. At syempre, kung ito yung mga tumatakbo, natural lamang na magtatanong talaga naman ng... Wala namang masama sa tinanong ko, di ba? Bakit magkatabi yung picture ninyo ni Nicky Buloy? Masyado ngang naapektuhan kasi baka isipin ng tao, bakit nga naman sumasama sa isang nagpapakilalang may-ari ng sanlibutan at may-ari ng kaluluwa mo. Tapos, ang malala dito, Boss Mike, nung nagkaroon na ng hearing, pinaliwanag niya yung side niya. Ang sabi niya naman doon, hindi ko naman alam, supporters ko naman yung naglagay doon. Ngayon, nalaman mo na supporters yung naglagay doon, bakit hindi mo kinall out? Bakit okay lang yan sa'yo? Hinayaan ka mo. Hinayaan mo lang ka Siyempre, kasama nga naman yun sa pangangampanya. Sayang naman kung tatanggalin pa. Malaking billboard kasi nun eh. Laki ng billboard SX eh. yun eh, di ba? Di ba? Nakita ko rin natin. Maski ako actually nagtanong din. Sa isip ko, uy, ba't pumapayag to na? Kasi Di ba, attorney? Diba, attorney? magkaiba ng doktrina na ipinatutupad. Pero, yan siguro yung isang downside, no? Pag ikay tumakbo sa politika, hindi mo maaalis na may magtatanong. Magtatanong. Dapat sa mga politiko dyan, bawal kayong balat sibuyas. Di ba? Pati sa mga vlogger. Teka, balikan na natin yung topic natin. Baka kung saan pa tayo mapunta. Alam mo naman medyo Mainit. pikunin yun. Diba? Basta mahalaga, planchadong-planchado yung buhok niya ron. Di ba? Yun lang naman mahalaga dun eh. Ang ganda ng pagkakahulma ng buhok niya ron. Tama! Attorney, tanong ko, eto na nga, dahil nga itong bawi ng testimonya nitong si Henry Alcantara, na tila ba sinasabi niya wala kang magtuturo sa akin na may kinalaman ako dyan sa flood control scam. Wala rin mga dokumento na maibibigay o maipapakita na ako'y may kinalaman dyan. Pero nauna na nga, yung sinasabi ko na isang lamesa na 200,000 ang halaga na isinurrender mo. So ano ba yun? Di ba yun nagpapakita na pag-ako mo at pag-amin mo na merong ngang ginawa ikaw na kasalanan sa pondo kaban ng bayan? Ayun ay malinaw na patunay na may tinanggap ka sa proyekto. Pero hindi pa enough yun para sabihin na ito ay galing kay ganito o para kay ganyan. Dahil yun, kailangan mo pa ng ibang ebidensya. Ako sa tingin ko, dahil hindi pa siya na-admit sa witness protection, maaaring na-advise siya ng kanyang mga abogado Pero, na mag-deny ka muna. Pero ayun yung ayun daw yung dahilan niya, sinabi niya rin on public na dahil na nagsalitaan na nga kami, hindi pa kami na-admit sa WPP, no? So, i-retract namin yung testimonya namin. Pero sinabi niya Pero kung babawiin mo rin naman pala, sayang naman yung 100 million mahigit. 110 million yata yun, attorney. Pero isipin mo, magkano kaya yung katotohanan ng... Oo, kasi yun ay binalik Di mo alam kung magkano yung... Hindi, daw may babalik pang karagdagang 200 million. So, ibig sabihin, 300 million mahigit yun. Yung ibabalik niya. Pero ito attorney, tanong ko lang dito, no? Kung sila ba yung ma-admit sa witness protection program, so ibig sabihin ba nun, hindi na sila makakasuhan? Well, criminally. Hindi sila makukulong dahil sila nga ay testigo ng Estado. Pero yung mga nakalimbat nila sa dulo, ipababalik ng parang magiging civil case na lang yung kaso nila. Civil na lang. Yung restitution na tinatawag. So, wala nang kaso. So yun pala yung nahabol talaga nila na kaya siguro nagbabalik ng pera. Nagbalik sila ng pera, initiative na lamang nila yun upon the request of then Secretary Remulla. Kasi nga, sa pagbinasa mo yung batas, didetermine ng korte kung may krimen. Siyempre, dahil criminal case nga pag na-determine ng korte na may krimen at may nakuha ang pera, babalik yung pera. Yung restitution, kung tutuusin, sa huli na talaga. Pero, hindi din naman bawal kung sa una pa lang ibinigay na nila. So, ayos din yun. Maganda rin yung ginawa ni Secretary Remulla na sandali, bago namin kayo kausapin, magbalik muna kayo. Pero kasi sa dulo, para sa bayan din yun Ilang eskwela nang mapapagawa ng... May luxury cars pa nga binalik diba? Hindi, si Bryce Hernandez, ganun din.
Hindi, luxury cars pa lang. Hindi, I Kotse mean, kanya. ano ba? Nag-retract na din eh. Ng kanya Sabi. sinasabi. Oo. Oh, so yun, halos lahat itong mga nagsasabi na hindi naman amin yan mga yan, sasakyan pera, kaya binabalik namin. Kaya nga sa dulo, magkakaroon yan ng memorandum of agreement Ah. sa prosecution na, o sige, magtitestigo kami, pero ito yung mga sasabihin namin. So, magkakaroon din ng linaw yan. Kasi yung Saka yun lang yan. yung bali-balita kasi mukhang isa lang ata yung makakapasok sa witness protection program eh. Mukhang si Bernardo lang ata eh. Mukha lang ah. Hoy, Yun ang- speaking of yun ang bali-balita. Bernardo, oo. May chismis ako. Chismis lang naman ito eh. Di umano. Ayon sa aking budwit, ayan di umano, attorney, eto nga si, buti na banggit nyo, eto nga nagngangalang si Bernardo, ay nagpapagawa raw ng malamansyon na bahay Saan? dyan sa Batanes. Ba't sa Batanes? Ayon sa ating budwit Oo. alam mo naman kapag maraming pera, hindi mo na alam kung saan ilalagay, di ba? Kahit saan, basta natripan mo, may pera ka, sige lang na sige. Pero napakaganda nga naman. Dahil ang iyong tanawin ay yung Malaparaiso na karagatan. At nakaharap ka sa pinagtatalunan na West Philippine Sea. Oh, 'di ba? Meron diyang kung maalala niyo yung si Abad na ano yun na issue diyan sa fertilizer 'di ba? Parang ganun din. Mas abado. Katabi, magkapit-bahay daw. Kaya lang nahinto mula ng Nagkabistuhan na. Nagkabistuhan na sa sa DPWH. Grabe, no? Nakakalungkot. Sa Pilipinas, yung mayayaman, lalong yumayaman at ang mahihirap, lalong naghihirap. Yan na nga. Oo. So kung hindi ka didiskarte ng sarili mo, at katulad ng mga DDS na walang ginawa kundi Manira. makiusyoso at tumutok ng tumutok sa mga chismis ng kagaya nila, habang buhay ganyan talaga kayo, hindi magbabago. Doon sila kumikita eh. Ang kumikita dyan, syempre, yung mga katulad nyo ni Takero. Di ba? Pero yung mga osyosero, yung mga followers nyo na naniniwala sa inyo, syempre, ano yun? Kung okay yung kung libangan nila pag may oras lang sila, nanonood sa inyo o tumututok. Pero yung nakikita natin na halos buong araw nakaantabay, may mali na dyan. Abay, kailangan nyo natulungan ng sarili para mapaunlad yung sarili Dapat nyo. entertainment lang. Oo. Gawing panghabang buhay. Oo nga. Kaya nga sabi ko sa mga manonood ko, na mga nanonood ngayon, unahin nyo sarili nyo bago kayo matuwa sa mga joke ko sa inyo. Tuwan-tuwa kayo kay Hey! Ganon, di ba? Sige nga, Takero, gawin mo nga yun. Ikaw nga. Ayun, ano ngayon, attorney, etong, saan patungo na ngayon? Sa tingin mo lang, tanong ko. Ang tanong, saan na patungo itong investigasyon diyan sa flood control scandal? Ako sa palagay ko, kung since meron nang na-appoint na ombudsman, para mas mabilis, maaaring i-abolish mo na yung ICI. Tapos mag-joint investigation ng DOJ at ombudsman para mabilisan, mapabilisan. Pero sabi nga ng aking ang aking pink palaka, nais na rin ng Pangulo na i-abolish na nga yung ICI. Kasi one-man commission na lamang siya ngayon, di ba? Kaya nga, kasi nagagamit ng ilan na mga politiko para magpapogi dyan. Kung inyo maalala, attorney, may mga politiko dyan na hindi naman nakasali pero sinisingit ng pilit yung sarili. Oo. So, sabi ng Pangulo, mukhang naaabuso na ito, kaya siguro dapat i-abolish na nga. Pero yung nakakatakot lang kasi dito sa flood control scandal na baka matulad kay Napoles ba? Na walang napakulong ng mga senador, si Napoles lang yung tinuro. Baka mangyari ito, baka... Mali ka na walang napakulong na senador, insan. Napakulong si Estrada. Hindi, pero Napawalang sala. Napawalang sala. Hindi. Si Revilla napawalang sala. Oo. Si Jinggoy nakapag-bail. Oo. Samantalang non-bailable case po dapat yun, di ba? At naka-appeal pa ata. Sabi nga ni Mandong na manghihilot,
hindi mangyayari yan kung walang tulong ni Digong. Yun. Alam mo ba yun? Hindi kasi kung merong na police nung dati sa mga NGO, mukhang may diskaya kasi ngayon na mukhang sila ata yung tuturo. Pero kung tutuusin kasi Mike, dun sa paliwanag ko kanina na may executive department, may legislative, once nakapile na, yung judiciary, kung tutuusin, kahit ano sigurong pakiusap ng Pangulo na pawalang visa o wag i-convict, kung malinaw naman yung ebidensya, parang dapat naman ma-convict. So, sa tingin ko, baka nagkaroon ng problema rin doon sa ebidensya sa pagpaprosecute. Posibleng may pagkukulang din yung Oo. yung mga abogado. Maaari, yung posibleng mga nagpo-prosecute. Kasi yung may napakulong mga kay Bong Revilla, si yung aid niya lang eh. Ayun ang nag-guilty dun eh, yung aid ni Bong Revilla. Or Pero si Bong nakakuha kasi ng magandang alibay. Hindi ko alam yan, yung tao ko lang Pero alam po ninyo, yung isang nag-dissent na justice doon sa kaso ni Bong Revilla, si Justice De La Cruz. Nakikita ko yan at ako'y nag-a-appear din sa kanya nung araw. Napaka-parehas na tao niyan. At sa kanyang dissenting opinion, sinabi niya na paano mo sasabihin na hindi mo alam, ikaw pa nag-follow up. Parang ganun eh. So sa kanya may basehan eh. Kaya lang, dun sa dalawang justices, sinabi, wala. Kaya supposedly siya yung ponente ng decision. Ngayon, siya na yung naging dissenting kasi na-overtaken siya nung dalawa. Pero attorney may hindi ako kung hindi ako nagkakamali lang tama niyo ako pagkamali ako Parang may narinig ako na isang kung hindi yata si Boying ba yan o iba, hindi ko sigurado na tila sinasabi niya na meron din daw korupsyon sa katulad ng mga Supreme Court, Judiciary. Sa Judiciary. Oh, 'di ba? Sino may sabi nun? Si Boying ba? Hindi ko alam Boying Remulla. kita mo. At Tama tayo. sumagot din si Justice Leon. Di mo alam yun, structural yung ating Nakinig ko lang yan ngayon. corruption. Pero napaka-komplikadong bagay. Kaya sa dulo, naalala ko, tinanong ako sa isang interview ni Atty. Karen Jimeno, dapat bang baguhin yung sistema ng funding para hindi na gastusin sa mga flood control controversies yung pera ng bayan, palitan yung structure of government. Alam mo, ang sagot ko, napakasimple lang eh. Panahon na talaga para tayo bilang mamamayan as a people, we have to go back to our basic values. Kasi sa panahon ngayon, yung dishonesty, yun na yung general rule eh. Tapos pagka-honest ka, parang exceptional ka. Nabaliktad. So tingin ko, dapat ibalik sa pag-aaral yung honesty, yung integrity. Kasi kung may integridad ka, hindi mo naman kailangan, walang magiging corrupt eh. Kaya lang ito yung bagay. Ngayon, pag dishonest ka, wow, ang cool naman nito. Kasi, ganun na ngayon. Alam mo kung bakit, attorney? Ito, sa aking observation lang Mima, tsaka Takero, attorney. Kasi parang naging tama yung mali sa paningin ng taong bayan dahil dito sa matandang to kay Digong. Di ba, kita mo? Minumura yung Diyos. Parang cool yun. Ang galing. Pinapalakpakan nila. Tapos pag nagmura, para bang, wow, ang galing ng presidente, nagmumura. Pinalakpakan pa rin. Pumatay. Nako, okay, ang galing mo, ang tapang mo. Di ba? Tapos, eto na, nagnanakaw. Pinapalakpakan pa rin eh. So, paano ngayon? Umamin siya na may nakawan nung Sa DPWH. Aminado na, pati siya mismo sa sarili niya. Actually, Boss Mike, sinabi niya din na para matigil yung nakawan daw sa DPWH, much better daw na humanap na lang ng another Marcos. Pero sinabi niya na pati siya nagnakaw, inubos niya na nga daw Aminado yung mama yung matanda na nagnakaw ako, kaya lang ubos na. So para bang naging parang paningin ng tao, normal na yan. No, tama ka, attorney, nabaliktad Yung bang noong araw, ewan ko kung naabutan mo to Yung bang kayo, naabutan nyo siguro, si Takero, ewan ko kay Mima, ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Di ba? Commercial yun ang gawaing masama sa mata ng bata nagiging tama. Tignan mo, yung gawaing masama na pinakita ni Duterte ginaya ng mga bata. Ayan.
Well, it's a very complex matter. Tingin ko naman, hindi lang si Duterte, napakadami na mga nasa gobyerno na talagang, actually, hindi nga lang sa gobyerno, maski sa private sector. Tayo, in our own little way, meron tayong mga maliliit na mga ginagawang mali. So, talagang kailangan ng healing ng taong bayan. At kailangan talaga bumalik sa basic, ano? Ang katanungan, Paano? papaano at sa susunod na administrasyon kaya ay ma-achieve mo to o mas lalo bang lulubog ang taong bayan? Pero may nakalimutan ako bago natin ituloy ito. Oo. Lumagpas na tayo sa oras. Pero babalik po kami kasi kailangan namin magtrabaho din dito. At syempre, babalik kami mamaya. Oo. Makaraan ng ilang sandali.